Mga pangyayari sa politika, kalagayan sa ekonomiya, mga kaganapan sa entertainment at iba pang mga balitang pambansa. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa. Kaya huwag natin aalisin yung magsubok tayo ng bago. Kung gusto natin ng bago, gusto natin ng pagbabago, magsubok tayo ng iba naman. Muling itinutulak ni Senator Robin Padilla na siyang chairperson ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes ang pag-amyenda sa konstitusyon, pero di gaya sa una nitong isinulong na pagbabago sa economic provisions na hindi umusad sa Senado. Nakasentro ngayon ang panukalang amyendahan ang mga probisyon sa saligang batas na may kinalaman sa politika. Sa resolution of both houses number 5, ipinapanukala ng mambabatas na dagdagan ang bilang ng mga senador sa bansa. Sa ilalim ng panukala, 54 na ang senador, 24 pa rin ang national senators na may 8 taong termino at papayagan ang 2 magkasunod na termino, habang 30 ang iboboto mula sa iba't ibang rehiyon na may 4 na taong termino at papayagan ng hanggang 3 magkakasunod na termino. Para sa senador, panahon na raw para magkaroon ng tamang representasyon ang mga rehiyon. At sa palagay ko naman, handa naman ng Senado dyan dahil nung huling pumasyal kami doon sa pinagagawang bagong gusali ng Senado, ang daming opisina. Sabi ko, parang handa naman itong Senado na madagdagan ng mga senators. Magkasama namang iboboto ang presidente at vice-presidente na magkakaroon ng 4 na taong termino at papayagan ng isang re-election. Hindi naman na maaaring tumakbo sa pagkapresidente ang kasalukuyan at mga dati nang naging pangulo. Magkakaroon naman ng 4 na taong termino ang mga local official, maliban na lamang sa barangay officials. Umaasa ngayon si Senator Padilla na magkakaroon na ito ng pag-asa sa Senado. Bukod dito, naniniwala rin ang mambabatas na dapat magkaisa na ang mga partido para umusad na ang charter change o CHA. Kaya patuloy daw ang kanyang panunuyo kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na nasa kabilang panig ng PDP laban na nagsusulong naman ng federalismo. Alam mo ba, araw-araw ko nililigawan yan. Everyday yun, nakikita ko sa boss. Mag-isa na lang tayo. Hindi, lagi lang sinasabi, antayin na lang natin yung Supreme Court. Kung makukuha namin si Senator Coco ng pwedeng na lang yung kaso na yun, mas maganda. Sa totoo lang, ma'am, ilan na lang ba kami ngayon? Konti na lang kami, nagkaroon na ng exodus. Nang matanong naman kung nakausap na siya ni Senator Padilla, hindi raw kamakailan, sabi ni Senator Pimentel. Sa Senator Bongo naman, nakaalyado rin ni Senator Padilla, sinabing wala pang formal na pag-uusap sa dalawang grupo. Pero sang-ayon nitong dapat na silang magkaisa sa partido. Pabor din ito sa CHA kung economic provisions lamang ang gagalawin. Ayaw ko ng gulo, mas gusto kong nagkakaintindihan. Dahil mas makakabuti po ito sa partido at makakabuti po para sa bayan. Dapat po'y hindi politiko ang makikinabang. Kung sakaling merong charter change, dapat po ang taong bayan ang makikinabang, lalong-lalo na po yung mga mahirap nating kababayan. Dagdag pa ni Senator Padilla, ikinatuwa niya ang plano sa Kamara na muling buhayin ang CHA sa susunod na taon para sa ekonomiya at pamumuhunan sa bansa. Pero aminado itong magiging matamlay muli ang pagtanggap nito sa Senado. Kaya gaya sa Kamara, nais ng senador na daanin sa People's Initiative ang pagboto sa pag-amyenda ng konstitusyon para taong bayan na anya mismo ang magdedesisyon. Didinggin ng Senado ang mga insidente ng umano'y kaso ng pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy sa susunod na taon. Pero si Senator Robin Padilla tutol dyan. Kaso ng Amerikano yun kay Pastor, paano? So yun, parang ICC din. Sunod-sunuran na naman tayo sa dayuhan, ganun ba? Ganyan tinutulan ni Senator Robin Padilla ang panukala ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na imbestigahan ang mga umano'y kaso ng pag-abuso sa religious group na Kingdom of Jesus Christ o KJC ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa inihaing resolusyon ni Hontiveros, gusto niyang siyasatin ng Senado ang mga reklamo ng human trafficking, sexual abuse at child abuse na nangyayari umano sa KJC. Wanted si Kibuloy ng Federal Bureau of Investigation
investigation sa Amerika para sa patong-patong na reklamo kabilang na ang sex trafficking of children at sex trafficking by force. Sabi ni Padilla, hindi raw dapat yan ang maging basihan ng inihihirit na Senate investigation. Pero sa resolusyon ni Hontiveros, binanggit niya na may mga humingi ng tulong sa kanyang opisina at dito raw sila sa Pilipinas mismo na biktima. Sabi ni Padilla, dapat siyasatin ng maigi ang mga ipepresentang witness. Kailangan natin imbestigahan yung mga witness. Kung sila ba yung nagsasabi ng totoo. Kasi dito, ang tagal naman ninyong nanonood na rin ng hearing dito. Kukunti ang witness na nagsasabi ng totoo dito. Ang hirap na rin maniwala dito eh. Magsasabi ng statement ngayon, kinabukasan, iba na yung statement. Oo, siyempre. Oo. Kailangan kong ano yun. Kailangan kong mag-participate doon at tingnan ko kung saan galing yung witness na yan. Itinakda ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang pagsisimula ng public hearing sa mga aligasyon laban sa KJC sa January 23, 2024. Bago pa inilabas ang schedule ng investigasyon, nauna nang nagpahayag ng suporta dyan si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Yes, kasi yung yung sa Socorro na link yun sa in aid of legislation. For as long as it's in aid of legislation, it's not about solving a crime. Kasi mahirapan kami yun if we are to solve the crime. Sinagot din ni Pimentel ang buwelta ng abogado ni Pastor Quiboloy na si Attorney Ferdinand Topacio na pamumulitika o panggigipit lang sa pastor ang mga aligasyon sa kanya. Yung politika, makikita lang yung sa tenor ng investigation. Kung makita naman natin na it's always in aid of legislation, hindi na po politika yun. We will just keep reminding ourselves that the investigation or the hearing is in aid of legislation. So yung mga anti-violence natin on women, proper treatment of minors, human trafficking, yung mga laws na yun ang parati nating iisipin. Sa ngayon, hindi pa masabi ni Pimentel kung haharap si Quiboloy sa Senado. Hintayin na lang natin yun. Pero he cannot use the FBI wanted list kasi doon yun sa Amerika. He's free to move around the Philippines. So, walang problema doon. Pinas Update. Maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa.